Hi guys, good morning. Ayan, good morning to everyone. Ayan, off na naman. Off na naman ng lola nyo, nakakaloka. Ay, nagko-coffee lang ako ngayon and then nagbe-breakfast dito sa aking sala. Sala? Ayan, nagbabasa-basa ako ng mga comment tuwing morning. Nakaugalian ko na yon na every morning na, magbasa ng mga comment ninyo. Nakakatuwa. Charis. Ayan, eto. Meron nagtanong sa akin kung ano yung ibig sabihin ng nurse Ken, ano bang mas okay, H1B or EB3? Nakadepende yan sa inyo kung nagmamadali kayo papunta dito. May kanya-kanyang advantage and disadvantage itong H1B tsaka EB3. Ang EB3 kasi immigrant kayo pagdating nyo dito. In short, you are a permanent green card holder. Permanent resident or green card holder. Pag H1B naman, pagdating nyo dito, working visa kayo. So, anytime, pwede kayong pauwiin or hindi i-renew ng employer. Kasi renewable naman tong H1B. Alam ko nagtatagal to for 2 years or 3 years and then that can be renewed. Pero nakadepende sa employer kung i-renew yung working visa ninyo. Hindi kagaya ng green card, hindi yun nakadepende sa employer. Green card is good for 10 years, especially if it's working green card or employment green card, that is good for 10 years. So hindi yun mababawi ng employer kapag na-sponsoran at nakarating na kayo dito sa Amerika. So in short, mga Inday, kapag pinili ninyo ang green card ay protected kayo. Okay? Well protected kayo ng US government. Charis! Protected talaga, yes. Protected kayo ng mga apam dito, dahil. Charis, joke lang. Yan, napakasarap maging isang permanent resident or yung parang meron kayong garantiya kapag dumating kayo dito as green card holder. In short, kampante kayo na pwede kayong maglabas-masok ng US and then babalik, ganyan-ganyan. Pwede kayong umalis sa employer ninyo kasi nga isa kayong permanent resident pagdating nyo dito compare sa H1B na working visa kayo. Pero kung gusto niyo talagang makaalis kasi parang iniisip niyo parang ay nakakaloka yung retro. Ayan, pwede naman kayong pumunta dito as H1B or working visa. Mas mabilis yon ngayon. Pero yun nga lang, syempre pagdating nyo dito, magtitiis kayo. Hindi nyo nga alam kung may mga ibang employer na after H1B inaano nila pinapangakuan nila yung employee na after a certain period of time ay isa-file ang kanilang petition or ipa-file ang kanilang green card. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay natutupad yung mga promise na yun. Kasi nga, may mga employer na parang napapako yung kanilang pangako, 'di ba? So, meron nga dito H1B, hindi na i-renew yung H1B niya. O, 'di ba, bongga? So, ang magagawa niya ay maghanap ng ibang employer na magsusponsor sa kanya for either another H1B or EB3 while nandito na siya sa Amerika. So, napakahirap. Mas maganda talaga kung EB3 immigrant visa kayo. Kung nasa Pinas kayo at wala masyadong pera, it's up to you pa rin kung papatusin niyo yung mga ganung offer. Pero kung nasa Middle East kayo, for me, ito lang ang nasasabi ko. For me, kapag nasa Middle East kayo, meron kayong magandang trabaho, you're earning more than 8,000 riyals. Tapos, you will accept H1B, napaka-impokreto nyo. Ito, sinasabi ko puso sa puso. Puso sa puso, yes. Kasi, meron kayong magandang trabaho dyan,
Walang dapat ipagmadali. Okay? Take your time. Take all the time in this world to wait. Okay? Build your finances, build your confidence in bedside nursing. Okay? Walang dapat ipagmadali kung nasa middle is kayo. In my own words. Or yung parang, as in, nasa magandang posisyon kayo ngayon. 'Di ba? Nasa magandang area, nasa bedside kayo, okay? Ang magagawa nyo is to enrich your bedside nursing skills while andyan, while earning good money as well. 'Di ba? Walang dapat ipagmadali. Okay, sa mga nasa Middle East, napakaswerte ninyo. Napakaswerte ng inyong pag-aantay kasi kumikita kayo ngayon. So, in between H1B and EB3, if I were you, mas pipiliin ko yung EB3 kesa sa H1B. Kasi, ano ba yung assurance na yung promise ng employer ay matutupad after ng 3 years na ipafile kayo as green card? Diba wala? So, walang kasiguraduhan. Sabihin na natin mauna kayo dito sa Amerika, pero baka mas mauna pang maging green card ang mga nag-aantay sa Middle East kesa sa inyo na nag-H1B dito at nakarating next year or this year. So, if I were you, antayin nyo na lang. Kasi mahirap, kahit saang bansa pa man, mahirap ang working visa. Kasi prone kayo to exploitation. Pero pag green card kayo, hindi kayo basta-basta matatakot ng employer ninyo or ng manager ninyo o kung sino man. Because they know that you can... Ay! Wait lang. Because they know that you can leave anytime. Yan, pwede kayong makahanap ng bagong employer anytime na gustuhin ninyo. So, ano ba yung advantage ng ano ba yung mga benefits of being a green card holder or permanent resident? Bakit ko sinasuggest na mas okay talaga na antay ninyo? Kapag green card kayo, ito subok na. Kapag green card kayo, at least, pwede kayong maglabas-masok ng US anytime if you want to. O diba, bongga yun. Meron kayong sarili ninyong, kalayaan. Okay? Pwede kayong mag-transfer ng employer from one employer to another without going home. Tapos after 5 years, kapag nakompleto ninyo ang minimum residency of at least half of 5 years, which is 2.5 years, which is 30 months. 30 months stay in the US and wala kayong overseas trip once, okay, on a one single trip for more than 6 months, you can apply for citizenship. Hindi ito more than 6 months na nawala ha, na parang kukumputin mo na isang buwan. No. Ang sinasabing 6 months ay 6 months on a one single journey. One single trip outside of the US, you are disqualified to become a US citizen. Hindi ito yung ikukumpuni mo. Or parang bibilangin mo, ay 6 months, naka more than 6 months ako in the last 5 years. Kasi 1 month sa first year ko, 1 month, 2 months sa second year, 3 months sa third year, 4. Hindi ganun yun. Ang sinasabing 6 months na stay outside of the US is you will be disqualified for applying for US citizenship if you have
one single trip outside of the US for more than 6 months. This is not a 6 months accumulated stay outside of the US. No, hindi ganon. Ang sinasabing disqualification is disqualification for applying for US citizen is if you have one single trip outside of the US for more than 6 months. You will be disqualified in the last 5 years for US citizenship. So you are disqualified from applying. Ang eligibility lang in terms of stay here in the US is yon 2.5 years or 30 months of stay here. So kung meron kayong accumulated stay here in the US for more than 30 months, you are eligible for applying for US citizenship. Number 2, if you hold the green card for more than 5 years. So makikita ninyo yung effectivity sa green card ninyo, which is, for example, in my case, January of 2023. So, after 5 years nun, pwede na akong mag-apply as a US citizen. So, 2 months, I think 90 days prior to 4, 5, 6, 7, 8. So, 3 months or 90 days before January of 2028, pwede na ako mag-apply for US citizenship. Pwede ko nang i-file. Pero I think the interview will happen after that. Okay? After January of 2028, mga ganun. Pero pwede ko na siyang i-file. Kasi nga, di ba, umaabot yun ng mga 6 months, 9 months, mga ganyan. So, yun. Kapag permanent resident kayo, napakalaki ng ano dito. I think the only difference is the voting right, that you cannot vote. O, diba? Bongga! Nakakaloka mga beshi. Kaya sa mga ano ko, sa mga subscriber ko, sa mga friends ko dyan na nasa Saudi, nasa Middle East, nasa Pinas, ay laban lang mga Inday. Merong nag-chat sa akin, more than 50 na ako, more than 60 na ako, more than 40 na ako. Walang nahuhuli. Charis. Walang tulugan. Charis! Walang walang age limit dito. For me, hanggat kaya pang mag-America, go here. As a permanent resident, malaki ang magiging benepisyo. Hindi lang para sa inyo, kung hindi para sa mga anak ninyo. O diba, bongga? Basta pagdating nyo dito, matuto lang mamaluktot for the first year, as into the highest level, mga Inday. Na magtiis ng bonggang-bongga for the first year kasi lalo na ako, nasa vlog ko naman lahat ng mga journey ko, na mga pinagdaanan ko, yung mga struggles ko in terms of emotion, yung parang gusto ko nang umuwi, gusto ko nang bumalik ng Pilipinas, as in, normal nang napagdaanan nyo yun. Ngayon, na more than a year na ata ko, mga 1 year and 8 months, ganyan, mga 1 year and 8 months. And I'm so blessed and I'm so thankful to this country na nabigyan ako ng pagkakataon na kumita dito. Again, tanong, magsistay ba ako dito ng sobrang tagal? Dito ko ba gustong tumanda? Definitely no. Hindi ko gustong tumanda dito. Diba? Ayokong tumanda dito kasi though nandito lahat ng opportunity, pero wala akong mga anak dito. Not unless makakakita ako ng husband na bubuntis sa akin. Charis! Joke lang yun. Sige na mga Inday, thank you so much sa panonood ng aking vlog. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mwah and goodbye. Bye!